ask everyone to settle down because the press con, the Tay Kami Naman press con will start in just a minute. Again, we would like to ask everyone to settle down because we will start the Tay Kami Naman press con within a minute. Ay, siya, sa kapitana. Mabuhay! Huwag madayaw! We would like to welcome Luzon, Visayas, and Mindanao at also ang mga Pilipino sa ibang bansa dito sa Tay Kami Naman Press Con. Press conference. Wow. Grabe. At shout out po sa lahat ng mga kababayan namin na nanonood ngayon sa kanilang tahanan, mga Luzon, Visayas, Mindanao, at ang ating mga kababayan Talagang abroad. inaanyayahan namin kayong manood dito sa isa sa mga katangi-tanging pagkakaisa ng buong bansa kahit yung mga Pilipino sa kabilang panig ng mundo. Tama yan. At bago natin simulan, magpapakilala lang muna kami. Ako po si Paolo Minote. At ako po si Coco Lomoy ang makakasama nyo sa Tay Kami Naman Press Conference. Tama. Bago yan, alam mo kamusta ka, Kuya Nico? Ayos naman. Ang moment na to ay isa sa napakasaya at the same time nakakalungkot din na moment sa buhay ko. Bakit? Kasi syempre, dito ay gusto natin ipaglaban si PRRD at the same time nakikita natin na kaya pala natin magkaisa sa mga Pilipino para sa isang tao na nagmamahal sa atin. Tama yan. At alam mo ba, nag-signature campaign tayo. Alam naman ng mga kababayan natin yan. Sa 4 na buwan, Kuya Miko, nakapag-signature campaign tayo, nakapaglibot tayo sa buong bansa. At hindi lang yan, sumuporta ang ating mga kababayan abroad at nakalikom tayo ng 304,304 signatures! Grabe! Organic. Sila ang lumapit, sila ang nagtanong, sila ang gusto magpadala para kay PRRD. Gusto kong malaman, Pao, kasi magkaiba tayo. Habang ikaw ay kasama ng Tay Kami Naman bus. Gusto kong malaman, kamusta yung experience? Words are not enough to express the exact words. Yung feeling at the same time, nakakapagod pero nakakatuwa, nakakatawa ng puso to see and feel the love of the Filipino people. Grabe, isang buwan, no? Isang buwan halos, nasa gitna kami ng coaster, naramdaman namin yung alon, yung init, ulan, pero ramdam namin talaga yung pagmamahal kasi doon talaga ang buhay nito. Punta ang mga tao at sasabihin nilang para to kay PRRD. At hindi lang yan, may mga makakasama tayo today, Kuya Miko. Oo. May makakasama tayo mga kababayan dahil sila mismo ang magpapatunay kung gaano kalakas ang pagmamahal ng mga Pilipino para kay PRRD. Ipakilala ko na ang utak nitong Tay Kami Naman signature campaign. I-welcome natin ang talagang barkabulera. Kilalang Duterte supporter and vlogger, Miss Joey Cruz. Palakpakan mga kaibigan! Mabuhay! Mabuhay! At syempre, pinaunlakan tayo ng isang OG DPS. OG. Hindi nakakakilala dito at walang magsasabi na hindi siya Duterte. Original!
original. Siyempre si Miss Mocha Usoy! Mabuhay! At makakasama din natin ang isang Cebu philanthropist at talaga namang mula sa puso ang kanyang pagiging Duterte supporter. Yan ay si Ma'am Christine Takahashi. Mabuhay! Si Ma'am! Eto na, Eto na. mula balak, kaluluwa, dugo at buto. Oo. Walang makakapagsabi na hindi siya Duterte Hoy, supporter. alam mo ba, fun fact, nagsimula ang tayo kami naman Global Signature Campaign November 23 sa Davao City. At alam mo ba, nililipad pa niya ito para siya ang pinakaunang pipirma sa tayo kami naman Global. Mabuhay! At hindi niya iniwan si PRRD. Do the honor? Siyempre, walang nakakakilala naman. Kay Senator Robin Padilla! Maraming salamat. Maraming salamat po. At meron din tayong mga makakasama ngayon. Mga nagmahal, sumuporta sa tayo kami naman Global Signature Campaign. Palakpakan po natin si Tita Nene Bakay. Mabuhay! Kasama rin po natin si Kapitana Pexol. Nanghalos Mabuhay, Kapitana! kanyang barangay at lahat ng kanyang mga nasasakupan para makakuha ng pirma. At palakpakan din po natin ang sobrang support nito ni Sir Wendell Cabrera. Mabuhay! Kuya Wendell! And representing the Barn Community, Cotabato, palakpakan po natin, ni Saida Sema. Allahu Akbar! Nalagaan niya rin kami niyan. Nung nasa Cotabato kami para magpag-signature, nagsidatingan ng mga kapatid natin dito. At of course, alam niyo ba, itong magandang dilag, ipapakilala ko, mag-isa siya. Solo pumunta sa Boracay at Siargao para magpapirma at nakakalap ng maraming signatures. Palakpakan po natin in Raymond. Mabuhay ang kagandahan! Grabe ano, mula sa iba't ibang klaseng volunteerism. Correct. Diba? Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang antas ng buhay ay nandito para ipakita at kung anong kanilang contribution. Tama. Kaya huwag na natin patagalin pa. Palakpakan muli natin si Miss Joey Cruz para ikwento sa inyo ang update tungkol sa tayo kami naman Global Signature Campaign. Thank you. Maraming salamat, Kuya Coco and Pao. I would just like to add dun sa story ni Pao kanina. Totoo, we had an idea to do the signature campaign and we first pitched it to Senator Robin Padilla. And nung sinabi namin sa kanya, talagang sabi niya, yes, maganda yan, tuloy na yan, ituloy na yan. And from then on, hindi namin kailangang magdalawang sabi kay Sen. Nung sinabi niya, nasusuportahan niya, sinabi niya sa isip, sa salita at sa gawa. And that is why off ko talaga kay Senator Robin. Kasi pag sinabi niya talaga na suporta talaga. Maraming salamat po. At palakpakan po natin si Senator Robin Padilla. Salamat po, salamat po, salamat po. Bring him home! Yung maraming nagsasabi na talagang yung love story ni PRRD at saka ni Senator Robin talagang madugo, talagang very true. Pero iba pagka nakita mo in action eh. So thank you for showing that to us, sir. Maraming salamat po. PRRD inspired so many Filipinos to be the best they can be. We were so very proud having him as a president, and we were walking in the international, abroad. We were walking abroad. Pag nasa ibang bansa tayo, taas na tayo maglakad na Pilipino tayo dahil ang leader natin si PRRD. Binigyan niya tayo ng dignidad, binigyan niya tayo ng angas. Hello, ayan. Binigyan niya tayo ng angas. Something to be very proud of.
bilang Pinoy na kaya pala nating mag-excel, kaya pala nating ayusin yung bayan natin. And that is why we thought that this signature campaign is very, very important. Because it's a declaration of the Filipino people not to take anything less than what we receive. The standard of public service that we receive from PRRD. They are going to say a lot of things about PRRD. Pero iba yung naramdaman nating serbisyo nun. At hindi ito madidinay ng kahit sino. Kahit yung mga galit na galit kay PRRD, nag-benefit kayo sa uri ng liderato na meron siya. And so, si PRRD lang yung presidente na nag-isip ng kapakanan ng nakakarami, no? Binalik ni PRRD yung lansangan para sa ordinaryong tao. In-acknowledge ni PRRD ang mga pasakit ng isang ordinaryong Pilipino, ang mga problema ng commuters, ang problema ng mga nanay, ang problema ng mga tatay sa taas ng bilihin, ang problema ng mga nanay sa mga safety ng mga anak nila. PRRD was able to impact the lives of ordinary Filipino. And for the first time, we realized that pwede pala yung leader natin isipin yung kapakanan natin and really do something about it. And time and again, sa administrasyon ni PRRD, nakita natin yan. Yung kanyang mga malalakas na desisyon, mahihirap na desisyon, kung saan pinanindigan niya ang ordinaryong Pilipino. That is why we did this signature campaign, because after all, PRRD did. And we know that he is in The Hague because he fought for each and every one of us, and he is paying it in The Hague, in the ICC. Di naman siguro kalabisan na sa panahong ito, lalo na sa panahon nitong ating bayan, hindi naman kalabisan na tayo ay manindigan at tumayo at sabihin na, Tay, kami naman ang magtatanggol sa iyo because you've done so much for the Filipino people. Kanina po, ang third filing po namin sa Supreme Court at nakapag-file na po kami ng 304,304 signatures. Yan po total. For this filing po, ang nakala po namin na signature in span of 2 weeks. 2 weeks lang po ito. At ang signature po na nakuha namin ay 65,743. Talaga naman po nakita namin yung push ng bawat individual. Wala po kaming wala po kaming funding. Kami po ay napatakbo ang Tay Kami Naman signature campaign. Dahil sa pag-volunteer ng lahat na nagmamahal kay PRRD. Nagpapasalamat kami lahat sa lalo-lalo na sa mga vloggers na naging kaagapay namin dito. Mabuhay kayo! Mabuhay! Mga vloggers! Mabuhay! And I remember it very, very clearly when I pitched the idea sa bakuran ni Cap Texon sa Payatas. Sa mga vloggers na kasama ko noon, when I pitched this idea, sinabi ko talaga na the vloggers will have to take a leadership role in this. And yung mga vloggers po, hindi nyo po finail si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa pangunguna na po ito nila, Kababayan PH, Berto, Kuya Tots TV, at yung iba po bang mga kaibigan natin dito ng mga vloggers, no? Maraming salamat po sa inyo. At, Ayun, thank you so much, no, Miss Joey Cruz. Kanina, habang nagkukwentuhan kami, may naisip kaming tanong. At sigurado ako, Ate Joey, tanong din to ng marami sa ating mga kababayan. No, Kuya Miko? Isa sa mga madalas nating marinig, kaya ba nating patunayan na totoong mga tao itong mga gobyerno? Magandang Senator Robin? okay. Una po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko nang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, itong pagpipirma na ito,
ito lang po yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makukontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, o ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Mabuhay! Alright, tama yan. Marami sa ating mga kababayan ng Kuya Miko, nagpirma sila at pinadala pa nila sa atin with trusting us their information. Kaya yun. At hindi lang yun, maliban sa kita yung pirma, may mga videos na nagpapatunay ng mga pirma ng mga tao yan. Tama yan. No? At walang binayaran dyan! Walang pinayaran dyan, Kuya Miko. Actually, abunado pa tayo. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang effort, kanya-kanyang pagod, at kanya-kanyang pamamaraan. Para kay PRRD. Yan ang Duterte, talaga yung legacy, yung talagang sa sarili mo. Tama yun. Pero may tanong po ako, at sigurado rin naman ako, marami rin nagtatanong ito, Miss Joey Cruz. Ang tanong nila, ano ang ine-expect na mangyari after filing sa Supreme Court? Yan, magandang tanong yan. Well, ang ina-expect natin, no, to convince the Supreme Court na mag-decide na. Of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin. Diba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan ng mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating batas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve nung kung ano yung talagang legal na estado na pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional questions are going to prop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto nating mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kasi nga, dala-dala namin yung mga signature, no, gamit yung maleta. Binitbit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi dami at bigan niya talaga na kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa niya ito ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. At sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusumamo natin sa Supreme Court, patakbuhin naman natin itong bansa natin na merong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino. We really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Isa pa sa mga bumabagabag sa mga Pilipino at sa mga nag-participate dito at sa kabilang panig din, ano ba ang next step after nitong third filing ng Tay Kami Naman? Well, we have to give the Supreme Court time after natin, kasi nakakatatlong manifestation na tayo eh. Nakakatatlong manifestation na tayo. So, we have to give them some time. But, nag-birthday na si PRRD nung Sunday sa The Hague. And personally, and I think a lot of us are impatient already. Dahil hindi naman nabata si PRRD, kaka-81 lang niya nung Sunday. So, we want the Supreme Court to really take into consideration na
there is a life at stake. As long as they're not going to make a decision, you might stay there. And hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. So gusto natin na sana aktuhan na nila dahil hindi naman to simpleng issue lang ng kalayaan eh. Issue rin ito ng buhay. Dahil nga doon sa kalagayan ni PRRD doon, mahaba yung proseso. Pero ang gusto natin, magsimula tayo muna dito sa atin. Kasi dito may magagawa tayo. Sabi ni Sen. Robin, may magandang kwento dito si Sen. Robin eh. Opo. Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudya sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito, mga mahal kong kababayan. Tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po, dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Senator Robin, bago po yung tanong po dito, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba, may possibility, if ever, in the future, may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan, gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra, kilala nyo na po yun. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon nakaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa na hindi tumaan sa hukuman. Pinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo, nagkaroon ng resolusyon ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat bago nila kunin, dumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na makakakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo ni Digong. Kami po, hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Robin. Mas naintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss
Miss Mocha, kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dinami-dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Ganina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW na Gabarin. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. So, bring him home! Thank you so much, Miss Mocha. Only question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Pacot. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number of ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court. At kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa, ano ba yung number na kailangan, wala naman kasing ganung, na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that, in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, sa medyo kabilang parlor ito na aksyon. Ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Atty. Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinocompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all. Because this divides the nation. So, sana mag-desisyon ng Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 32 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niyan. Ayun lang. Maraming salamat. At bilang panghuli, inaanyayahan namin kayong lahat para panoorin ang isang video presentation. Pero bago ang lahat ganyan, Kuya Mito,
kakausapin ko muna ang ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan natin. In 1 to 2 minutes po, mga mama, 1 to 2 short, very short lang po. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong sektor, grupo, or ikaw sa laban na ito? 1 to 2 minutes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa anyaya ito. At first, di ba, nung sinimulan niyo yung Tay Kami Naman sa campaign, is nag-uusap-usap kami sa House of Hope kasama sila Ate Joel. As we all know, House of Hope Foundation is isa sa mga sinusuportahan ni PRRD na Cancer Institute, wherein lahat ng mga cancer patient kids may tinutuluyan, may ginagawa kaming program with them since hindi na mapapatuloy ni PR kasi nasa Hague. So pinagpatuloy namin yon. And realizing that, meron kasi akong mga trips, supposed to be a vacation for me kasi nga work-life balance, ganyan. So, iniisip ko, I want to make this trip na memorable for me and fruitful siya, na hindi lang siya basta-basta trip because I know that mababalikan ko naman siya anytime. And as we all know that Boracay, nirehabilitate ni PRRD yan before. That's why when I was there in Boracay, I made sure na makakakuha ako ng signatures doon mismo sa galing sa mga tao na taga doon talaga sa isla. And I even had the tattoo across my heart, across my chest. The green tattoo symbolizes as the rehabilitation of PRRD, and this one, the island itself. Ayun. And of course, when I was also in Siargao, though may mga tao na hindi naman talaga lahat kasama natin sa labang ito, pero doon talaga tunayan. They even had a building called Duterte Building as a protest also to show everyone na Tay, kami naman, because everything that you did for us, it's our time to pay back or dapat kami naman ang magtatanggol sa iyo. So yun na po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Miss Inay Morgan, no? Ma'am, 1 to 2 minutes lang po in your own way sa farm. Ano ang naging ambag ng inyong mga sektor or grupo sa laban na ito? Real quick. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bakya marulong, ang ibig sabihin, magandang hapon. Simula nung nahuli si Tatay Digong, saan po yung naisip namin, kailangan kami na may mga magandang nakuha o kaya may mga ginawa si Tatay Digong sa aming bansa, especially sa aming region sa Cotabato, sa Bar. Kailangan po kami naman po ang susukli ng mga kabutihan na binigay niya sa amin. At nananapat po ako sa mga kapatid ko dyan sa farm, yung hindi pa po nakapirma. Ang plano po namin next, lalabas na po kami ng Cotabato City. By munisipyo na po kami. At plano po namin, puntahan po namin ang Tawi-Tawi at Basulta, kung saan po yung farm area po. Maglabas kayo, magtulong kayo, ito na yung pagkakataon, tayo naman. Yun lang po. Allahu Akbar! Maraming grabe, no goosebumps. Gandol. Pagpahal ng mga taga-barn. Thank you so much. Mabuhay po kayo, ma'am. Sir, 1 to 2 minutes. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Ano yung group niyo po ulit, sir? So, being one of the co-convener of TDS Saraol Confederation, it is an alliance of around 300 to 400 parallel groups scattered all over the country and even outside the country. Tayo talaga ngayon ay full blast sa paghihikayat sa lahat ng mga kababayan natin na makapagpipirma nito. Kasi we feel that the Supreme Court is the last bastion of sanity in this government. Wala na tayong maasahan sa gobyerno nito eh. So, feel natin na with our numbers, with our strength, with people all over the country signing this Tay Kami Naman initiative, baka naman pwede nating ma-request yung mga kagalang-galang na mga Supreme Court justices na aksyonan na nila ito. Kasi kawawa yung matanda doon sa The Hague. In fact, me personally, minsan, sometimes, no, magigising na lang ako madaling araw. Tapos iiyak na lang ako, mafe-feel ko yung ano yung sinapit niya doon, no? Yung misis ko nga sabi niya, ba't ka nagising dyan? I feel again the pain. So that's why we are encouraging everybody
of course, after the Holy Week, we will again be going around the country and encouraging all people na magpirma dito sa Tayo Kami Naman. Maraming salamat po sa inyo. Kapitana! Ito na po, dami ko pong narinig sa inyo. Grabe din yung effort ninyo, Kapitana, ha? Para kay PRRD. Kwento nyo naman sa akin, 1 to 2 minutes lang, in your own way, anong naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Hello. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa lahat naman nandito sa room na ito. Lalong-lalo na yung mga vloggers kasi kung wala sila, hindi makapalawak yung signature campaign. Hindi ko na kailangan isa-isa nito. Pero kailangan ko ano. Wala ko nasasabi ko dahil ibig sabihin may kasama puso kasi. Nung kasing nakulong si PRRD, March 11, may nag-imbita sa akin. May, ano ba na yun? Sa sponsor. Pumunta ko doon sa Cebu, sa Simano Charles. Hindi ko manilimutan yung kasi binidyo ko eh. Ang prayer ko doon, siguro pagpipila ka bago ka makarating doon kay Mama Mary. Siguro 1 kilometro, dalang tao dahil araw nun eh. April 21. Linggo ng pagkabuhay. Ang tangi kong hiniling doon kay Mama Mary, magkaroon ng peace ang buong Pilipinas dahil nahuli naman si PRRD at iuwi niya si PRRD na buhay dito sa bansang Pilipinas. Amen. And then, after nun, namit ko si Placido noong October, September 15 pala, namit ko. And then, magkakaroon pala kami ng rally. Sabi ko, ano magagawa ko dyan? Eh, mamanda na ako, 70 years na ako, sabi ko. Pero hindi ko hinindihan yung ano sa akin, yung request. Rally lang pala, gano'n. Hindi lang naman yung personal mo, yung katawan mo ang kailangan eh. Kung ano yung magagawa mo, yung panahon mo, yung talent mo. So, grinab ko yun. Kaya, ano yung likod, kasama nila Placido, yung pag-start nung September 13, 15, nung nag-resign yan si Martin Romualdez sa Batas sa Pambansa. Nung September 21,